Praise God sa pagpalang gabi sa bawat isa. Hallelujah. At tayo tumayo. Amen. At minsan pa sa malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Praise God. Pwede na natin Panginoon. Hallelujah. Lord, Mami, Lord, Praise
Dahil po tayo umawit sa ating Panginoon, ang nagmumula sa ating mga puso, hallelujah, to the presence of God. Hallelujah. Shout to the Lord, my Jesus, my Savior. My Jesus, my Savior. Lord, there is none like you. Lord of my days, I want to bear the wonders of your mighty love.
Sa mga masarap umawit sa ating Panginoon. Hallelujah. Tayo na po na sa ating panalangin, ating isama sa ating panalangin ng ating kapatiran, ating mga leaders, ng ating kapulungan, Pastor Greg and Pastor Jessica, at maging ating leaders, amen, dito sa Luzon, amen, Pastor Boyd and Susan Sibida, at maging ating Mother Church sa lugar ng Paco, amen, Pastor Bong and Sister Vivian, at maging ating mga sister churches, amen, Santa Ana, Pastor Delmente, at maging sa Magallanes, Sorsogon, Pastor Willie, at maging sa lugar ng Olongapo, Pastor Jiboy, at maging sa Bulan, Sorsogon, ang ating daughter church, amen, Pastor daughter church. At isama sa ating panalangin, amen, atong ating pastor doon sa Bulan Susunod, Pastor Mercy. Amen. At maging ating mga missionaries sa lugar ng China, Vietnam, Thailand, Taiwan, Hong Kong, Cambodia, at marami pang mga missionaries, amen. Marami pang mga bansa at isama sa ating panalangin, amen, ang Panginoon ay patuloy, amen, ang pumilos sa bawat gawain. Amen. At maging ating mga presidente, lahat ng mga Makati officials, amen, government officials, isama sa ating panalangin na patuloy na gabay ng ating Panginoon, maging ating mga kapatiran na may karamdaman, amen, at isama sa ating panalangin ang kagalingan ay gagawad ng ating Panginoon. Minsan pa sa mga pangailangan sa ating Panginoon, praise God, ang pagtaas ng kamay ay simbolo na wala tayong magagawa kung wala ang Panginoon sa ating mga kapatid. At hindi natin kayanin ito kung hindi natin kasama ang ating Panginoon. Praise God, ay manalangin ang pangwawakasan sa panalangin, amen, ni Brother Larry. Amen, is God, sa ating manalangin, o laki ng Diyos, na mas makapangyarihan sa Panginoon, patuloy kami lumalapit, tumulong sa mga tubangan, Panginoon, na wala kami magagawa. Kung wala ka, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord, patuloy lahat ang sila na ang mga leaders, ang aming mga missionaries, patuloy sa kinanan, Lord, patuloy na sa lahat ng mga pangailangan natin ng Diyos, patuloy na magpuhin na natin mga pangailangan ng mga anak ng Panginoon, Lord, ang aming mga sa buhay, Lord, patuloy mo iligtas, Panginoon, na Lord, sa bawat gawain, patuloy ang pagkilos na mag-ministro na Lord, siya magpalaya, magpalakas, magbigay ng hamon, Panginoon, sa bawat isa. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat at sa pangalan ni Jesus muli, patuloy kami lumalapit sa iyong banal na trono. Hiningi ang pagkilos, pagsama mo ngayong gabi, Panginoon God. Lord, patuloy po ipuin, Panginoon God, ang bawat puso, Lord God, na dumalos yung gawain, dalangin ko, Lord God. Lord, sa amin na ubos na lingkod, Lord, yung ubos na lingkod, Lord, samahan niyo po siya, Lord God, tapos yung lingkuran, Lord, magpahayag ka, please, kung kabayaran ng pangitayin, knowledge and wisdom, Lord God, ipagkalooban mo, Lord, sa lahat na may karamdaman, magpagaling ka, Lord God, Lord, miracle healing, fast recovery, pagkaloob mo, Lord God, at maging, Lord God, iligtas niyo po ang aming mahal sa buhay, Lord God, maging paligtas at maging, Lord, aming inangkin, ang katagumpayan ng kaligtasan sa gabi ito sa pangalan ni Jesus. Amen! Glory to Jesus. Amen! Hallelujah! Welcome po muli ang bawat isa sa ating gabing panambahan. Amen! Hallelujah! Bawal na magkamayan. Lahat tayo aawit sa ating Panginoon. I'm so glad. God. Woo! Grabe yung mga clapper natin. Kapus-pus na palang espiritu. Lahat po tayo makaupo. Amen. Sa ating mga buwan. Sinong masaya ngayong gabi? Hallelujah!
Kahit maulan, amen, tayo pa rin ay mabul, dumalo sa gawain ng ating Panginoon, amen. At paniwala na masaya ang Panginoon sa ating mga ginagawa ngayon. Hallelujah, tayo na po na sila sa ating schedule of services, Sunday school, amen, adult and children. Ngayon po magpasimula at maging ang Sunday morning service. Alas 10 naman ito magpasimula at maging Sunday evening service natin, amen. Alas 6:30 naman ito magpasimula. Ngayon din, midweek service po natin, ito na po na bago, amen. 7 po ito magpasimula sapagkat meron pong mga sa trabaho, amen, para sa makahabol, ay ginawa po itong 7 ng gabi yung worship service po natin sa Wednesday. Amen. At sa darating na November, amen, second week of November, amen, meron po tayong National Bible Conference. Ngayong Lunes na po, amen, suportahan natin ang gawain ng ating Panginoon. Amen, hindi na tayo makadalo, pero lahat po tayo ay piling makapanood, amen, sa online live streaming po sa ating Bible Conference. Praise God! Hallelujah! Tayo na po na sa ating isa pang pinakahalang gawain, amen, kundi ang pagbibigay. Hallelujah! Natawagin ko ang ating pastor, ng mga evangelista, Pastor Franco. Sama lang pa para sa ating Panginoon. Praise God! Hallelujah! Amen and amen. God is good. All the time. And all the time. God is good. And God is with us. Amen. Para pakinggan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. November na mga kapatid. Isang buwan na lang. At December na. At malapit na po ang 2021 mga kapatid. I am looking forward. Hallelujah. Sa mga pagpapalat, biyaya at gagawin pa ng ating Panginoon, di lamang sa ating church, kundi sa bawat pamilya at sa bawat, amen, at trabaho natin, mga tinatangkilik, amen, I believe that God will bless us. Can you say amen? Amen? Kaya ngayong gabi, pag-pray din po natin ang lahat ng mga nasalanta ng bagyo sa Catanduanes, Batangas, sa Bicol region, amen, ang pamilya ni Sister Grace, hallelujah, pag-pray natin hanggang ngayon, amen. Hallelujah, ang recovery, amen, ang kanila pong sambahayan, and I believe hindi makontak ngayon, walang contact. Sigurado ay walang naka-shut off yung signal doon, kaya ipag-pray po natin mga kapatid, amen, po naniniwala na sila iningatan ng Diyos, amen. Pagkat si Sister Grace, ito pa talikod ng ating Panginoon, hallelujah, at even ang election ngayong gabi, amen, sa Amerika, sa US. Pag-pray po natin. Kanina lamang po si Joe Biden. Alam po natin si Joe Biden mga kapatid, yung kumakalaban kay Donald Trump, ay siya po ay pro-LGBT. At siya rin po ay pro-abortion. Okay? So siya po yung pumapatay ng mga sanggol. Hallelujah. At pinapayagan po niya yung mga lalaki sa lalaki at babae sa babae. Hallelujah. Kaya ako ay niniwala, ito ay hindi kaya-aya sa harapan ng Panginoon. Kaya, amen, pinag-pray po natin na ang kalooban ng Diyos, hallelujah, ay manalo si Donald Trump muli. Amen? Panalangin po natin mamaya ang resulta mga kapatid. Hallelujah, medyo nakakakaba. Pero amen, ano man ang maging resulta, ang Diyos pa rin ay Diyos. Amen? Kahit sino pa ang presidente, amen, ang Diyos pa rin ay Diyos. Walang pwedeng magbago dyan mga kapatid. Hallelujah. So ngayong gabi, amen, maraming salamat sa inyong mga katapatan, sa inyong pagbibigay. Hallelujah. At ako po'y naniniwala mga kapatid na ang taong mapagbigay ay hindi kailanman nakakalimutan ng Panginoon. Kita nyo nga po, si Cornelio, hindi siya Kristiyano, hindi siya mananampalataya, pero dahil siya ay mapagbigay at mapanalanginin, hindi siya nakalimutan ng Diyos. Siya pa ay niligtas ng Panginoon. Ang Diyos mismo nangusap kay Pedro para puntahan si Cornelio sa bahay nila. Ako'y naniniwala kahit ang mga hindi Kristiyano ngayon, pag sila'y mapagbigay, most likely sila'y mga naabutan ng flyers at maniligtas sila. Okay? So ngayong gabi, amen, tayo muli ay magbibigay sa pagsuporta sa ating gawain ngayong gabi. Thank you so much sa inyo lahat. God bless us all. Tayo po'y manalangin ng banal. Maraming pong salamat. Lord, I pray that you'll bless the gift and the giver tonight in Jesus' name. Amen.
Kapitan natin ang Panginoon ng We Bring the Sacrifice. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. And as we offer unto you the sacrifice of our praise, and we offer unto you the sacrifice. Praise God. Amen. Maraming salamat, musicians, sa inyong pong mga talents na pinapagamit sa Panginoon. Ngayon gabi sa ating mga Bibles, buksan po natin sa Book of Ecclesiastes or sa mga ngaral. Amen. Book of Ecclesiastes, the 11th chapter. Okay, chapter 11 ng Ecclesiastes, babasahin po natin ngayong gabi. Medyo mahaba lamang ito, pero ito yung ating pag-uusapan. Number 1. Ihasik mo ang iyong tinapay sa tubigan sapagkat iyong masusumpungan. Pagkaraan ng maraming araw, magbigay ka ng bahagi sa 7 o sa 8, sapagkat hindi mo nalalaman kung anong kasamaan ang mangyayari sa lupa. Kung ang mga alapa ay mapuno ng ulan at tumutulo sa lupa, at kung ang punong kahoy ay mabuwal sa dakong timugan o sa dakong nilagaan o sa dakong kabuwalan ng kahoy, ay doon ito mamamalagi. Ang nagmamalas sa hangin ay hindi maghahasik, at ang tumitingin sa mga alapaap ay hindi nag-aani. Kung paano hindi mo nalalaman kung ano ang daan ng hangin o kung ano mang lumalaki o kung paano mang lumalaki ang mga buto sa bahay bata ng buntis, gayon hindi mo nalalaman ang gawa ng Diyos na gumagawa sa lahat. Ihasik mo sa umaga ang iyong binhi, at huwag mong iurong iyong kamay sa hapon sapagkat hindi mo nalalaman kung alin ang tutubo, kung ito o yaon o kung kapwa magiging mabuti. Tunay na ang liwanag ay mainam at masayang bagay sa mata na magsitingin sa araw. Oo, kung ang tao ay mabuhay na maraming taon, magalak siya sa lahat ng yaon, ngunit alalahanin niya ang mga karawan ng kadiliman sapagkat magiging marami. Lahat ng dumarating ay walang kabuluhan. Ikaw ay magalak o binata sa iyong kabataan at pasayahin ka ng iyong puso sa mga karawan ng iyong kabataan. Ngunit, at lumakad ka sa mga lakad ng iyong kalooban at sa paningin ng iyong mga mata. Ngunit talastasin mo na dahil sa lahat ng mga bagay nito ay dadalhin ka ng Diyos sa kantulan. Verse 10, last verse. Kaya ilayo mo ang kapanglawan sa iyong puso at alisin mo ang kasamaan sa iyong katawan, sapagat ang kabataan at ang kasariwaan ng buhay ay walang kabuluhan. Tayo manalangin, dakilang Diyos, salamat sa pagkabasa ng salita. Lord, pagpalain mo nga po ito, Panginoon, even ang preaching of your word. I pray, God, that you will anoint the lips of clay, let them see no man save Jesus. I have no confidence in the flesh, O God. Lord, maraming salamat. Sa pangalan mo, Jesus, natin magsabi ng Amen. Praise God, palamanan ng Panginoon. Hallelujah. Meron nakapagsabi, ang pangalan niya ay Heraclitus. Ang sabi niya, the only constant in life is change. Ano ibig sabihin dito, mga kapatid? Isang bagay na hindi natin pwedeng pigilan sa buhay. Ito po ay yung pagbabago. Kanyo sa Amen. Maraming bagay sa buhay natin ang nagbabago. Alam po natin, even sa ating kapanahunan, sa ating generation, from generation to generation, nakita natin ang malaking kaibahan at pagbabago. Amen? Marami noon, mga kapatid, hallelujah, noong time 50s, 60s, 70s, mga babae, gupit lalaki. Ayun po ba? Uso noon yung 7. Hindi ba? Uso noon yung maiksing buhok talaga na parang lalaki. Hallelujah. Ngunit mga kapatid, ngayon naman pahabaan naman ang buhok. Hallelujah. So, ibig sabihin, from generation to generation, ay nagbabago, mga kapatid, ang takbo ng ating buhay. Kaya totoo rin po, somehow, yung binitawan na salita ni Heraclitus, na caught yung attention ko dito. The only constant in life is change. Ang isang bagay na palaging nangyayari sa buhay ay walang iba, kundi ang pagbabago. Maaaring ngayon, hallelujah, ay ganito siya, ngunit bukas ay hindi na siya ganon. Ganito siya yan. Kaya nais ko pong mangaral ngayong gabi sa paksang ito, in times of uncertainty. Sa mga panahon na walang kasiguraduhan. Ako po'y naniniwala, mga kapatid, itong ating nararanasan ngayon, wala tayong kasiguraduhan dito. Amen po ba?
At marami sa atin ang naging hopeless na. Marami sa atin ang marami na, amen, na naiisip, hallelujah. Marami sa atin na sobrang bigat ng kanilang problema, na tila baga ay wala ng kasiguraduhan kung sila ba ay makakalusot pa, amen, o makakapagtagumpay pa laban, amen, o mula sa kanilang mga pinagdaraanan. Tatlong bagay na nais kong ating pag-usapan sapagkat ito mga kapatid, papaano ba dapat tayo, ano ba dapat ang ating gagawin, amen, sa panahon na parang walang kasiguraduhan. I believe mga kapatid, these past few months, amen, nung lockdown, nung ECQ, nung quarantine times, amen, nung pandemic times, even hanggang ngayon, hallelujah, ang iniisip po natin, amen, ay wala ng kasiguraduhan ang mga bagay-bagay dito. Amen po ba? Di ba? Dumating sa isip natin na parang wala, hindi na tayo sigurado. Ano nang nangyayari sa ating buhay? Amen? Kaya ano daw dapat ang ating mga gagawin para tayo ay maging successful pa rin even, amen, in times of uncertainty. Number one, ito pa yung personal revelation ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Habang ako'y nagsusulat, amen, at nananalangin, Lord, anong aking ipapangaral, Panginoon? Paano nga ba kami may establish? Paano nga ba kami makapagpatuloy in times of uncertainty? Yung panahon na parang wala na kaming kasiguraduhan, Panginoon, papaano? Number one, kapag tayo ay nasa lugar o nasa posisyon, sitwasyon ng buhay na parang hindi tayo sigurado mga kapatid, amen, number one na ating gagawin, keep on sowing seeds. Patuloy pa rin tayo na magtanim ng mga binhi. Can you say amen? Kaya nga dito mga kapatid sa sulat ng mga ngaral na pinaniniwalaan ito ay si Solomon, mga kapatid, na anak ni David, na kung saan ay grabe, punong-puno ng wisdom. Ang sabi nga niya sa verse number 1, ihasik mo ang iyong tinapay sa tubigan, sapagkat iyong masusumpungan pagkaraan ng maraming araw. Anong ibig sabihin dito mga kapatid? Na kahit na parang imposible, na kahit na parang wala tayong makitang bunga, na parang kahit na parang walang kasiguraduhan ng ating mga ginagawa, patuloy ka pa rin sa pagtatanim ng mabuting gawa dahil sa kapanahunan ikaw ay mag-aani. Verse number 4 to 6, ang sabi rito, ang nagmamalas sa hangin ay hindi maghahasik, at ang tumitingin sa mga alapaap ay hindi aani. Kung paanong hindi mo nalalaman kung ano ang daan ng hangin, o kung paano mang lumalaki ang mga buto sa bahay bata ng buntis, gayon hindi mo nalalaman ang gawa ng Diyos na gumagawa sa lahat. Verse 6, ihasik mo sa umaga ang iyong binhi, at huwag mong iuurong ang iyong kamay sa hapon, sapagkat hindi mo nalalaman kung alin ang tutubo, kung ito o yaon o kapwa magiging mabuti. Ay tinuturuan dito ni Solomon mga kapatid na even unsure tayo sa ating future, amen, na kahit na wala tayong kasiguraduhan sa mga bagay nating ginagawa, patuloy pa rin tayo mga kapatid na mag-i-invest, patuloy pa rin tayo, hallelujah, na magtatanim ng mga binhi, sapagkat amen, ang sabi ng Bible, ang nagtatanim ay aani. Walang aanihin ang walang itinatanim. Kaya sa church, mga kapatid, tayo'y pinapaalalahanan, challenge, hinihimok, amen, na tayo ay patuloy na maghasik ng mga binhi. Tingnan natin mga kapatid sa Matthew chapter 25 sa parabola. Anong parable ito mga kapatid? Verse number 13. Mga puyat nga kayo sapagkat hindi niyo nalalaman ang araw ni ang oras, sapagkat ito nga walang kasiguraduhan. Amen? Unsure, uncertainty. Verse 14, sapagkat tulad sa isang tao na nang paroroon sa ibang lupain ay tinawag ang kanyang sariling mga alipin at pinamahala sa kanila ang kanyang mga pag-aari. Di ba? Nagbigay siya ng 5 talento, nagbigay siya ng 2 talento, nagbigay siya ng 1 talento sa 3 tao. Yung 1 tao may 5 talento. Yung pangalawang tao may 2 talento. Yung isa pang tao ay mayroong 1 talento. Anong ginawa nung binigyan ng may 5 talento mga kapatid? Ang ginawa niya, even na hindi siya sure kailan babalik, ang kanyang amo, yung 5 na pinagkatiwala sa kanya, itinanim niya, ininvest niya.
Amen? Ginawa niya, mga kapatid, hallelujah, ng paraan upang ito ay madoble niya pag bumalik ang kanyang amo sapagkat, amen, uncertainty. Walang kasiguraduhan kailan babalik, pwedeng mamaya, pwedeng bukas, amen. Anong ginawa ng may 2 talento? Ganun din. Sabi niya, wala, hindi ako sigurado kung anong mangyayari. Amen, kung bukas na darating o sa makalawa. Pero kung anong iniwan niya sa akin, itatanim ko ito para tutubo pa. Yun namang isa, mga kapatid, amen. Hallelujah, dahil sa wala kang kasiguraduhan, itinago na lang niya yung nag-iisang pinagay sa kanya. Dito ay makikita po natin, mga kapatid, mas pinagpala ng Diyos, yung kahit na walang kasiguraduhan, amen, ang bukas nila ay patuloy pa rin sila nagtatanim ng binhi. Kaya mga kapatid, even in times of pandemic, tayo nakaranas na maraming problema, even number 1, financial problems, pero I believe sa church na ito, may mga taong hindi tumigil sa pag-aasik ng bunga at tayo'y aaning sabay-sabay. Kaya ako encourage pa rin, mga kapatid, even na marami tayong utang, okay lang yan. Because I believe, hallelujah, marahil amen, sa pagtatanim, hindi ka agad bukas aani, pero pag dumating ang pag-ani, magugulat tayo lahat. Amen. Kaya yun ang aking tinitingnan. Kaya ako'y patuloy na nangangaral. Kaya patuloy akong tumatayo, patuloy ako, amen, na nangangaral na salita ng ating Panginoon. Why? Because in times of uncertainty, keep on sowing seeds. Patuloy ka pa rin sa pagtatanim ng binhi. Be consistent. Amen. We are talking about consistency sa ating tatanim, amen, ng mga binhi. Hallelujah. Lalo-lalo na sa kalooban ng ating Panginoon. Keep on doing what you are doing. Be consistent sa iyong ginagawa. Be consistent sa iyong trabaho. Be consistent sa iyong pag-aaral. Be consistent, amen, sa iyong service sa ating Panginoon because your labor will not be in vain. Ang sabi ng Galatians chapter number 6 verse number 7, mga kapatid, kung atin pong babasahin ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, ang sabi niya rito, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napabibiro sapagkat ang lahat na ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. So for sure, mga kapatid, may aanihin ang tao kapag siya ay may itinanim. Sabi nga nila, pag may sinuksok, may mananakaw. May manudukot. Amen? Pag may tiyaga, may pagpapala. Pinag-experience dito ah. Nilaga pa rin. Nilaga yung sawa. Di ba? Kaya kapag tayo patuloy na nagtatanim, even in times of pandemic, mga kapatid, even in times of uncertainty, I believe that the God in heaven will open the floodgates of heaven, hallelujah, and pour out blessings upon us. Amen. Blessings na hindi natin kaya, mga kapatid, na itago at ito ay dadaloy sa ating pamilya. Panampakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Because ang sabi ng Bible, sa panukat na sinukat ay doon ka rin susukatin. Kaya mga kapatid, pag meron tayong tinatanim, aani tayo. Kahapon ay birthday ni Brother Rodan. Amen. Kapatid natin sa Panginoon. So, binati namin siya ng umaga sa Facebook. Dumaan na yung hapon, tanghali, naggabi na. Hindi siya sanay na hindi siya nagpapakain, amen, sa mga tao kapag birthday niya. Eh dahil na nagkaroon ng pandemic, mga kapatid, alam natin yung storya na si Brother Rodan, hallelujah, na-apektuhan ang kanyang negosyo. Dahil ang negosyo niya ay kainan, amen, yung Rodan's Diners. So malaking epekto ng pandemic sa kanyang business, amen. Hallelujah. Kaya medyo tumagilid ang kanyang business, mga kapatid. Hallelujah. Siya nagigpit ng sinturon. Pero mga kapatid, nung kinagabihan, nagulat po siya sapagkat halos sabay-sabay yung mga tao na nagdatingan sa kanyang tahanan, may kanya-kanyang dala na mga pagkain para sa birthday niya. Kaya pagpunta ko roon, mga kapatid, at meron din akong dala-dalang tinapa. Tinapa. Amen? Tinapang bangus. May dala pa akong, ano nga yan? Tutubumbong. Dessert. Nagulat siya. Sabi niya, nag-usap-usap pa kayo?
Parang sabay-sabay kayong dumating dito pero hindi talaga kami nag-usap lahat. Nandun ako, nandun sila Sister Levy, nandun sila Brother Hill, Sister Rochi, nandun sila Brother Tim, si Sister Hazel, amen. Yung samahan na yan mga kapatid, solid yan, simula pa nung mga disciples kami. Kaya nung binanggit ni Brother Rodan sa akin, nag-usap-usap pa kayo kasi wala talaga akong panghanda. Buti na lang, nagdala si ano ng ganito, nag-donate si ano ng ganyan, may dala si ano ng ganito, si Pastor Franco may dalang ganito. Kompleto na. Amen? Alam mo, sabi ko sa kanya, Brad, huwag kang mag-alala. Ganyan talaga pag may itinanim ka, may aanihin ka. Dahil nagtanim si Brother Rodan, noon pa man mga kapatid, itong binubugbog natin na keyboard, sa kanya galing ang pera niya na binili natin. Amen? Nagtanim siya. Matagal na panahon na. Ngayon siya'y nangangailangan bumabalik sa kanyang blessings. Kaya hindi agad-agad eh. Iba hanapin agad-agad. No. Merong time frame ang Panginoon na hindi natin time frame. Amen? Kaya dapat bakit na-surpresa siya? Mangiyak-iyak siya kagabi. Sabi niya, hindi ko akalain to. Nabanggit ni Sister Kang, tignan mo, meron ba talagang tunay na mga kaibigan? Yes! Ang mga tunay na kaibigan nasa church. And in gabi mga kapatid, patuloy tayong magtanim. Dahil pag tayo nangailangan, may aanihin tayo. Amen! Sa mga hindi mo ini-expect na mga tao mga kapatid, may aanihin tayo. Magtanim lang tayo ng magtanim mga kapatid. At ang Diyos ng pagbubunga ang siyang magpapabunga sa atin at tayo mga kapatid ay pagpapalangin. 2 Corinthians chapter 9 verse number 6. Dito po ay sinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto. Anong sabi na rito mga kapatid? 9 verse 6. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Ang naghahasik ng bahagya ay aaning bahagya. Ang naghahasik naman ng sagana ay aaning ng sagana. Kaya mga kapatid, kung nais mong ikay umani ng bahagya, magtanim ka ng bahagya. Pero kung nais mong umani ng sagana, kailangan mo na magtanim ng sagana. Pangalawa, simple lang. Very basic mga kapatid ng mga revelation mula sa ating Panginoon, but this is powerful. Pwede natin ito mga kapatid ma-apply sa ating spiritual lives, even sa ating secular life mga kapatid. Maaari natin ito na may apply. Bakit ka mo? Wala namang certainty na tayo mga kapatid mapopromote sa ating trabaho, but keep on sowing seeds. Amen? Walang certainty na ikaw ay magiging manager, na ikaw ay magiging supervisor, na ikaw ay magiging may-ari, CEO ng isang company. But can I tell you tonight, ngayon pa lang, magtanim ka na ng magtanim, dalaanin mo yung bukas. Kaya naniniwala mga kapatid, sa atin dito, may mga tao dito ngayon, amen, na narito, na sa mga susunod mga kapatid, ay titingalain na, amen, at magiging isang mataas na posisyon sa company. Amen? Totoo yan. Totoo yan mga kapatid. Ang kilin niya, tingnan niyo. Makikita niya yan. Makikita niya yan. Hallelujah. Amen? Pangalawa, na dapat natin gawin, in times of uncertainty, not only keep on sowing seeds, but also keep on believing. Amen? Patuloy tayong maniwala, patuloy tayong magtiwala, patuloy tayong manampalataya. Sabagat ang sabi ng Hebrews chapter 11, verse number 1, mga kapatid, sa Bible, ito ang definition ng faith. Sabi rito mga kapatid, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Kaya kahit na hindi natin nakikita ang ating future sa ating ginagawa, but keep on believing. Kahit hindi pa natin makita ang resulta ng ating mga pagod, mga kapatid, keep on believing because God is watching.
flourishing. Can you say amen? Kagaya ng ginawa ni Job, mga kapatid, nawala ng lahat sa kanya, nawala ang yaman sa kanya, nawala ang kanyang mga anak, even ang kanyang mga closest friends, mga kapatid, ay nawala sa kanyang tabi. Ngunit si Job alam ang gagawin. Kahit na, Panginoon, hindi ko alam ang mangyayari sa akin. Lord, kahit na, amen, hindi ko alam kung anong kahahantungan ko rito, kung mamamatay ako o hindi, pero ako pa rin ay sasampalataya sa iyo. Ako pa rin ay maglilingkod sa iyo. Amen. Lord, hindi ko alam kung lalago ang Evangelista Church. Hindi ko alam, Panginoon, kung anong plano mo sa church na ito. Lord, hindi ko alam kung kami ay magiging mother church. But can I tell you tonight, I will keep on believing. Ako pa rin ay mananampalataya sa Diyos sapagkat ang sabi ng Bible, for without faith, amen, it is impossible to please God. Hindi natin mapapalagod si Jesus. Pero wala tayong faith. Tama ba? Kaya kailangan natin manampalataya. Kailangan natin na maniwala. Kailangan natin, mga kapatid, hallelujah, sampalatayanan ang mga bagay, amen, na ating ginagawa para sa ating Panginoon. Hindi lamang si Job, ngunit si Daniel. Nung si Daniel, amen, ay itinapon, hallelujah, sa lion's den. Nung si Daniel ay nilagay, amen, matutulog siya kasama ng mga leon. May kasiguraduhan ba si Daniel na siya'y buhay pa kinabukasan? Wala, mga kapatid. But Daniel kept on believing God. Si Daniel, mga kapatid, siya pa rin ay naniwala at sumampalataya na mayroong Diyos na mga pangyarihan na nakatingin mula sa langit, hallelujah, at siya'y babantayan. Keep on believing. In times of uncertainty, yes, I believe, mga kapatid, na kapag tayo dumadaan sa uncertainty, amen, na sitwasyon ng ating buhay, parang napakadilim ng ating future, mga kapatid, madilim pa sa aita. Hindi ba? Pero kailangan nating manampalataya at maniwala. Can you say amen? Kung paano ang tatlong Hebreo, mga kapatid, na si Shadrach, Meshach, Abednego, amen, na walang kasiguraduhan kung sila'y mabubuhay pa, kung hindi sila yuyukod, amen, sa ipinagawa na santo or Diyos-Diyosan ng Haring Nabucodonosor. Ngunit sila pa rin ay naniwala at sumampalataya. They kept on believing, amen, that there is a God in heaven, hallelujah, that can and will protect them. Amen? So yung gabi, kagaya nila at maging ni Elias, manampalataya ka. Amen? Kagaya ni Elias sa 1 Kings chapter 18, nagkaroon ng paligsahan ng mga propeta. Ang naging isang propeta ng Diyos na si Elias, laban sa daan-daan ng mga propeta ni Baal. At hinamon ni Elias sa mga propeta. Anong sabi niya, kung tunay ang Diyos na sinasamba niyo, ganitong gagawin natin. Maglalagay tayo dito ng guya, ng baka, sariwa, at maglalagay tayo dito ng mga kahoy na pangsunog upang sila'y maluto. Pero wala tayong pansindi na apoy para apoyan, amen, ang sugnod, ang nisugnod sa Tagalog, yung panggatong. Tatawag tayo sa Diyos natin. At ang Diyos na magpapababa ng apoy ay siyang tunay na Diyos at sasampa tayo sa Kanya. Tumawag na isa-isa ang lahat ng mga propeta ni Baal, ang mga false prophets ni Baal, mga kapatid. Tumawag sa kanilang Panginoon. Saan? Nabalikan natin na Diyos. Ibaba mo ang apoy mula sa langit. Nakailang tawag sila, walang apoy na bumaba, kahit lighter man lang. Walang apoy na bumaba, kahit yung phosphor man lang na si Rizal ang logo. Wala. Ngunit nung si Elias ay tumawag sa Panginoon, isang tawag pa lamang ni Elias na ang Diyos ni Abraham, ni Jacob, at ni Isaac ay nagpapaba ng apoy. Bakit, mga kapatid?
Dahil kahit na uncertain si Elias nung time na yon, he kept on believing God. Na dapat ganun din tayo in times of uncertainty, mga kapatid. Yes, hindi natin alam ang future natin sa ministry. Hindi natin alam ang future natin kung tayo magpa-disciple. Pero mga kapatid, kung tayo patuloy na mananampalataya, who would have thought? Sino makakapag-isip? Sino makakapagsabi, mga kapatid, that 5 years from now, papangaralan mo ang mga engineers, papangaralan mo ang mga mayor, papangaralan mo ang mga doktor. At maniniwala sila sa iyo. At magpapa-under sila sa iyong authority. Why? Because you kept on believing God. Kaya kung tayo mananampalataya sa Diyos, simulan na natin ngayon. Now is the accepted time. Today, mga kapatid, there is a power of now. Amen? Kaya kailangan natin mananampalataya because there is someone up there who is watching over us and protecting us. Pangatlo at panghuli sa ating pag-uwi. Bago tayo umuwi ngayong gabi, sumigop na malamig na sa mainit na sa bawang. Amen. Hindi lamang keep on sowing seeds. Hindi lamang keep on believing. Sino ba dito gusto magtanim ng magtanim? Diba? Tanim lang tayo magtanim, mga kapatid. And then panampalatayaan mo, maniwala ka na sa lahat ng itinatanim natin, even in times of uncertainty, ito'y magbubunga. At kapag tayo ay patuloy na naniniwala at sumasampalataya sa Diyos, then we can keep on going. Can you say that? Yan ang ating pangatlong pag-uusapan. Keep on going. Kapag tayo ay humaharap sa uncertainty, na walang kasiguraduhan ng mga bagay-bagay sa ating buhay, ngunit ikaw pa rin ay may pananampalataya, nagtanim ka na, mga kapatid, ng mga binhi, ngayon naman it is time for you to stay put, be still, pause for a while, relax, amen, and keep on going. Patuloy ka lang. Keep on keeping on. Keep on pressing on. Keep moving on. Keep pressing on. Keep moving forward. Keep on progressing. Sa mga tao ay naniniwala, mas gusto ng Diyos yung humahakbang, amen, kahit na hindi niya alam ang pupuntahan. Amen. Whatever lies ahead sa ating buhay, always remember that God is with you and He is in control. Can you say amen? You are bound to win. Hindi tayo losers, mga kapatid. Alam mo ba? Napakahirap pag wala kang contact sa iyong mga mahal sa buhay in times of bagyo. Sa mga panahon na ganyan, may naniniwala, mga kapatid, ang hirap pumunta ng church. But can I tell you tonight that God will protect and bless the family of Sister Grace because Grace has faith in God. At siya, mga kapatid, ay pasulong, amen, sa kanyang pananampalataya. Mahirap, amen, na tayo ay maglingkod sa ating Panginoon na malayo tayo sa ating pamilya. But can I tell you tonight that Brother Paul, Brother Larry, amen, God sees your heart. Alam ng Diyos ang iyong puso and God will bless you, even your family. Amen. Naranasan natin. Nagka-COVID yung kapatid ni Brother Paul, pero nawala agad. Amen. Protection from God. Pag nag-backslide si Brother Paul, babalikin. Amen? Dahil nakasalalay kay Brother Paul ang pamilya niya. Totoo? Amen? Ganon din sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Ako'y naniniwala. Ang Diyos na nakatingin mula sa langit, amen, nakita ang katapatan ng Sister Gemma. Kaya tinugon ang kanyang panalangin, may baby boy. Amen? Yan ang Diyos natin pinaglilingkuran dahil alam ng Panginoon, maraming napagdaanan sila Sister Gemma, si Brother Loloy, sa church na ito, amen. Marami naging problema, marami naging issue, amen, but they are still keep on going on. Sila pa rin ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Narito pa rin sila sa church, mga kapatid. Hallelujah! And I believe that God blesses that kind of heart. Ngayong gabi, mga kapatid, ako ay naniniwala, amen, na hindi bulag ang Diyos sa ating mga ginagawa para sa Kanya. Amen po ba? Kaya ang kailangan natin gawin, mga kapatid, we must keep looking ahead
towards the goal, amen, and move forward because greater things are yet to come. Can you say amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon ngayong gabi. Lupo natin ang ating mga ulo, ibigit natin ang ating mga mata sa mga first time na nanonood. Nais kong patanggapin kayo sa Panginoon, wala nang paligoy-ligoy. Alam kong kailangan nyo ang Diyos, kailangan mo si Jesus sa iyong puso. Ikaw yan, di ka paligtas, di ka pa na-born again. Ikaw pa rin ngayong gabi, amen, ay bound sa kasalanan. Ikaw pa rin ngayong gabi ay maraming nagagawa, amen, na kasalanan sa harapan ng Diyos at hindi mo pa napagsisihan ito kahit kailanman. Marami ngayong gabi, amen, ay hindi ka pa nakapag-pray ng pagsisisi. Hindi mo pa natanggap sa iyong puso si Jesus bilang Panginoon, sariling tagapagligtas. Nais kong manalangin sa iyo ngayong gabi. Sundin mo ang panalangin ito mula sa iyong puso, banggitin na yung mga bibig na gandang panalangin. Dakilang Diyos, patawarin niyo po sa aking mga kasalanan. Pinapatawad ko rin ang lahat ng sumakit sa aking damdamin. Tinatanggap ko si Jesus sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Isulat niyo rin po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Ito po ang aking panalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Praise God. Lahat tayo magsitayo ngayong gabi. Hallelujah. Thank God for this night. Salamat sa inyong lahat ngayong gabi. Ako'y naniniwala, amen, na itong mensaheng ito ay mismo para sa ating lahat na narito. Alam niyo mga kapatid, hallelujah, napakaganda ng ginagawa ng Diyos. Amen? Sapagkat sa church nito, kahit na wala tayong kasiguruduhan sa mga bagay-bagay, ngunit tayo pa rin ay nagpapatuloy. Amen? We must keep on sowing seeds. We must keep on believing God. And we must keep ongoing, mga kapatid. Ngayon gabi tayo manalangin, hallelujah, dakilang Diyos, na mga pangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat sa mensaheng ito, God. Lord, I pray na yung pagpalain ng iyong mga anak, even sa pag-uwi nila, O Diyos, ingatan mo, Panginoon. God, maraming salamat, dakilang Diyos, hallelujah, sa iyong mga ginawa. Gagawin mo pa. Even God, I pray na patuloy na ingatan ng Diyos ang aming mga pamilya, even God, ang mga salanta ng bagyo. Lord, ang pamilya ni Sister Grace, Panginoong Diyos, yung ingatan. Lord, I pray as they safe and sound, Lord God. And I pray, God, na as soon as possible, Lord, magkaroon ng signal, Panginoon, ng sa gayon ay magka-contact na sila dakilang Diyos. Hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon, ngayong gabi. Pagpalain ng iyong mga anak, Panginoon. Lord, i-promote mo mga may trabaho. Ang mga walang trabaho, magkaroon trabaho na hindi lang sa gawain mo, Diyos. God, ang mga may negosyo, pagpalain mo, pagbungahin, Lord God, palagawin mo, Diyos. God, ang mga estudyante, Lord, ay mag-excel sa kanilang pag-aaral. Salamat, Panginoon Diyos, sa pangalan mo, Jesus, at sabi na. Amen. Ang pangalan ng Panginoon.